Paninikip ng dibdib, hirap sa paghinga. Yan ang mga naramdaman ni Boyet. Nang lumalala na ang kanyang nararamdaman, pinuntahan niya ang kanyang cardiologist at sumailalim sa isang ECG. Dito unang nakita na may di pangkaraniwan sa kanyang puso. Di pa ako masyadong nag-worry kasi parang hindi pa nagsisink in sa isip ko yung result na yon. Sinabihan si Boyet ng doktor na magpa-2D echo siya upang tiyakin ang kanyang kalagayan. Nakita na hirap dumaloy ang dugo sa kanyang puso. Nung nirecommend na ng doktor na mag-undergo ako ng 2D echo, medyo nag-worry na ako ng konti. No? Umabot si Boyet sa pangatlong pagsusuri, ang tinatawag na treadmill o stress test. Ito ang nagpatatag sa pagsusuri ng doktor ukol sa kanyang karamdaman. May bara sa daluyan ng dugo, kaya hindi sapat ang umaabot ng dugo sa malaking bahagi ng kanyang puso. Nagulat yung doktor na sabi na dapat third stage pa lang pinatigil na ako sapagkat biglang nag-shoot up BP ko, which nagsisignify yun na ang heart ko ay nahihirapan. Ang danger nun, anytime pwedeng magkaroon ako ng heart attack. Binalaan ng doktor si Boyet at ang kanyang asawa na nasa delikadong kalagayan na si Boyet. Anumang oras ay maaari siyang atakihin sa puso at maaari niya itong ikamatay. Honestly, di ako talaga ready na may mangyayari sa kanyang ganun. Minsan nagkakatinginan lang kami ng wife ko, umiiyak na kami pareho. Pumapasok sa isip ko yung kung ako ay kukunin ni Lord sa ganitong sitwasyon, parang napaka-untimely. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking pangamba kay Boyet at sa kanyang asawa. Sa kaligitnaan ng kanyang pigati ay hinanap niya ang Panginoon. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano sasabihin ko sa Panginoon. Ang lagi nasa isip ko lang, inaamin ko yung nararamdaman ko sa Kanya. Na Panginoon, magulang isip ko. Nalulungkot ako sa sitwasyon. Di ko maintindihan bakit. Hindi muna siya pinapasok ng doktor sa trabaho. Kinailangan ni Boyet sumailalim sa angiogram para makita kung nasaang parte ang bumabara sa kanyang dugo. Nung time na napaka-depress ako, Bible talaga ang aking pinanghawakan. Ang Panginoon ay nangusap sa akin sa isang verse sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na nagsasabing, casting all your anxiety on Him because He cares for you. Alam mo, napakatindi nung mensaheng yun sa akin ng Panginoon na sa pinagdadaanan ko, kasama ko siya, mahal niya ako, siya ang mag-iingat sa akin. Lumabas ang resulta ng angiogram at walang nakitang bara. Hindi kinailangan operahan si Boyet at wala na ang banta sa kanyang buhay. Napasigaw ako ng praise God's hallelujah sa loob ng angiogram room. Miracle talaga yung ginawa ng Panginoon kasi nga 3 doktor yung nag-confirm na may problema sa puso niya and yet yung resulta nagsasabi na wala. Personal ding nakaranas ng himala si Boyet nang siya'y managhoy sa Diyos para sa sariling kagalingan. Napatunayan ko na ang Diyos ay personal siya, nakikinig siya sa panalangin, tapat siya sa kanyang pangako, at He is powerful. Grabe yung pinaranas niya sa akin yan. Ano-ano man ang sasakyan ng buhay mo. Alam mo ba kung saan ka tutungo? Kaibigan, alamin ang tamang biyahe.